Yo, what's up? What's up mga ka-TDD? No? Ngayong araw nga pala ay pangalawang araw na natin sa episode 7, chapter ulit. Chapter, ano yung Bible? Part 2 ng TDD. Na, Yun. TDD! Ano nga pala pag-uusapan natin ngayon ulit kaya Ray? Wait lang, Fury. Parang ano yun, gusti eh. Formal eh, no? Pero astig. Hanapin ko yan. Yun, pero guys, seryoso, no? Ang ganda ng topic natin. And for sure, lahat tayo dito, walang hindi, no? Lahat tayo dito makaka-relate. At masasaktan. Kaya tama. Hindi nyo alam kung ibang klaseng sakit to, guys. Hey. Ibang klaseng sakit. Baka umagri pa nito sila, Pas. And so, it's all about our family, our first ministry. Yeah. Oh! Pamilya, ang unang ministry natin. Mama! Oh! Nakakalimpot yun. So yun, guys, start na natin. Ano naman natin yun. Baka nakakalimutan natin. Yan, lalo na sa ating mga naglilingkod sa loob ng church. Okay yan, naranasan din namin yan na todo ang paglilingkod, all out. Kahit isang buong araw mo ko ilagay sa loob ng church, okay na. Ang ganda ba? Gamitin mo, O Lord, isang buong araw sa church, isang linggo. Gabi-gabi. Parang ang sarap sa feeling, no? Oh Lord, nagamit mo ako. Pag-uwi mo ng bahay. Hindi mo man lang na... Balaki doon ang bahay. Pinanatan na. Ayun guys, eto nga. Baka nakakalimutan natin. Sa kaka-focus natin sa ministry sa loob ng church, nakalimutan na natin yung first ministry natin, which is yung family natin. Ang madalas naman nakaka-relate dito ngayon, or baka tamaan, masaktan, kikinig, kabataan. Kasi, kunyari, kamukha sa akin, naranasan ko rin yan. Huwag kayong mag-alala, naranasan ko yan. Same here. Same, hindi, no? Pero nasa Naranasan namin tatlo yan na ayaw na namin umuwi. Gusto lang namin nasa loob ng church. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, pwedeng mali ang ginagawa niyo. Pwede. Hindi Posible. ko posibleng mali. At ito yung, pwede mga namin, masasabi namin sa part ko, bakit pwedeng mali yung ginagawa niyo. Tama. Diba? Kasi, unang-una, tama yan, maglingkod ka sa Lord, mag-ministry ka sa Lord. Di namin pinagpapawalan yan. Gusto namin yan, sabay-sabay tayo maglingkod sa Lord. Pero wag niyong kakalimutan, may family kayo. The first ministry. Yan. Tama. Siguro baka makarelate tong mga kabataan. May part pa kayo na nagsimba kayo ng Sunday. Pag-uwi nyo, galit yung tatay niya. Isipin nyo, bakit? May mali ba? Baka gumising ka ng aga ng tayo sa church. 7:45, dapat nandun ka na. Bihis ka pa. Pero pagkaalis mo, yung humigan mo, di mo naligtin. Aray ko. Di ba? Meron ka pang mga dapat gawin doon. Parang, nagtibo kasi ako eh. I-reason, tatakpan mo ba? Sisi. Di ba? So, meron tayong part na hindi natin na siguro nakikita yun, na meron tayong mali. Ulit dumaan kami sa ganyan. Ako, napagtagumpayan ko na yung part. Kasi ngayon guys, nagmamalaki ko sa inyo na 100% tanggap na talaga yun. Dati kasi hindi tanggap yung paglilingkod ko eh. Kasi wala akong naiitulog sa bahay. Wala silang nakikita. Oo, wala. Kasi, hindi. Tsaka, walang pagbabago. Nagbago ka sa church, pagdating mo na sa bahay, hindi ka nagbago. Bumabalik, nagka-transform ulit. Oo, balik sa original form, no? Naging Autobots ka na sa loob. Pagdating mo dito, isa ka na ulit sa sakyan. So, ganun guys, huwag natin kakalimutan yung family natin. Ang hirap maglingkod pag sa loob ng family, hindi ka roots. Tama ko yan.
And ayun, isa pa sa possible na mangyari is kakalingkod natin sa yun nga, no? Hindi siya mali na naglilingkod tayo. And kung binibigay natin yung lahat ng oras natin doon, dahil nasabi natin na gusto ko sa simbahan, dito na maglingkod ako. Baka yun pa yung maging dahilan para mas malesen or sa pinaka malalang sitwasyon is matapos yung paglilingkod natin. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi dadating sa point or possible dumating sa point na pagka hindi na nakapagtimpi ang magulang niyo, pahintuin kayo sa simbahan. Kasi wala silang nakikita. Possible din kaya, di ba? Na, kasi ako mismo, kuya, personally naranasan ko yan. Umuwi ako alas 9, pagdating ko ng bahay niyan, galit na galit natin ko. Hindi ka nga nagigib mo. Yung mga gawain mo dito sa bahay na kaligtaan mo dahil sa... Ito pa yung nangyari, naggalit si Papa dun sa simbahan. Diba? So, diba, pag hindi natin na-balance ng tama, maraming consequences na pwedeng mangyari. Or sa atin, diba? Mga backlash. So, At ikaw pa yung pagmumula ng kasalanan ng family mo. Yun. Kasi nagalit sila eh. tama. Ikaw yung pinagmulan. Diba? Akala mo, okay lang, lose yung time mo, and nakaligtaan mo na may naiwan ka pa ng pamilya. Because ang first ministry na. Oo, yun kuya. Diba? So, maling-mali. Maling-mali talaga na ganun yung ginagawa natin. And kung may mga nakaka-relate dyan, siguro naman hindi lahat, no? Pero kung may mga nakaka-relate na kabataan dyan ngayon, na ganun hanggang ngayon is ganyan pa yung ginagawa, no? Magbago na tayo. Itigil. Huwag mong subukan. Itigil, tumigil, tigilan. Balance. Parang balance. Yeah, i-balance. Yan. Napakahalaga ng pagbabalance natin, guys. Kasi, at the same time, kapag natutunan natin i-balance yan, possible tayo yung maging way para mag-win. Kasi kuya, ganun yun eh. Parang mag-wonder yung magulang eh, no? Tama. Oh. Ano meron dito sa batang to? May makaka-relate dyan kung may mga makakapanood. Parang, kaya ako nadala yung family mo kasi may nakita maganda sa'yo. Tama. Parang kasing ang mangyayari ko yan, anong meron sa pinupuntahan nito? Bakit ganyan siya? May time na papagalitan mo ng magulang tapos hindi na sumasagot. Di ba? Inutusan mo or utusan mo pa lang, makita mo ginagawa na niya yung paghugas ng plato. Anong meron? Bakit? Di ba? So ngayon, dadating sa point, magiging curious yung magulang. Sila ngayon yung, sa sobrang curious nila, sila na mismo yung gustong ma-find out kung ano yung meron, di ba? Kung ano yung meron doon. Kung ano yung meron sa pinupuntahan mo, di ba? Tsaka hindi yung maganda kapag kainan naman yung pamilya. Kasi mararamdaman nila na inuna mo sila. Tsaka, yung tulad ng sinabi niya ko yan din kasi ni Kuya Ryan na baka yun din yung time na mawin sila. Yung mga ganun bagay. Tama. Kasi hindi minsan yung hinahanap ng magulang kapag ka nagsisimba ka, yung nakikita ka ng pagbabago. Tsaka magandang yung sa magulang, parang may kurot sa puso nila na anak ko nagsisimba. Tapos yung part din na yun, nagagampanan din nila yung pagiging anak ko. Yung Oo. Bilang magulang, sino ba naman ayaw na makita yung anak niya nagsisimba? Tama. Diba? Aayawan lang ng magulang o family mo yung pagsisimba mo kung may nakikita silang mali. Gusto ko yan, kuya. Kasi ako, yan mismo nangyari sa akin. Alam mo ba, kuya, si papa ko, mula pagkabata, ang lagi niya sinasabi sa akin, lagi mong alalahanin si Lord, mahalin mo si Jesus, ganun. Kaya nga Israel pangalan. Israel pangalan. Papa ko nagpangalan sa akin kasi Alay ko. Ayun, so, ayun nga kuya, no? Nabalik tayo. Kaya... Tila lang to. Sige, go. Israel pangalan ko kasi si Papa ang hilig niya magbasa ng Bible. And ang gusto niya laging, ang laging sinasabi ni Papa sa amin, ilapit niyo yung buhay niyo sa Panginoon.
Ganun lagi siya. Pero, tignan nyo guys ganun yung gusto mangyari sa akin ni Papa. Pero nung nagsimba ako at binuhos ko yung oras ko doon, hindi naging positive yung nakita niya. Naging negative. Kasi, titignan din kasi ng mga magulang natin yung actions natin sa loob ng bahay. Di ba? Kung may mga bagay tayong nakakaligtaan, di ba? Ano na yun? Ekis na sa pamilya mo yun. Baka isipin pa nun, hindi si Jesus yung pinaglilingkuran natin, di ba? Tama mo. Sino ba yung pinupunta? Ba't lumala ka? Bait ka dito sa bahay. Ba't di niyo parang tumangad ka na? Bukod yun kasi nahahati. Ganun talaga. Pag naglilingkod ka na sa loob ng church, kailangan i-balance mo. Ano yan? Mas magiging busy ka. Kasi dati kung sa bahay, nagwawalis ka, marami ka ng oras agad after. Ito naman, pag nagwalis ka, pupunta ka ng church, medyo pagod ka. Pagbalik mo, kailangan kung ano pa rin yung ginagawa mo sa loob ng bahay. Yun na yun. Yun yan sa mga kikinis. Naranasan namin yan na tinodo namin yung na okay yun, todo mo yung pagtitikod mo sa Lord. Pero number one nga, kailangan balance. Kailangan na mo pa rin yung family. Baka kasi pray lang tayo ng pray. Hindi, magbabago din yan, family ko. Pero ikaw, hindi ka nagbabago. So, dun papasok yung ang dami mong faith, pero wala kang action. So, wala din yun. So, kung gusto mo magbago yung family mo, unahin mong baguhin yung sarili. Isa sa testimony ng buhay namin. Yung dati ganyan talaga ako. Tapos yun, hanggang ayaw na nila ako rin mag-church. Ayaw na ako mag-church. Nung time na yun, Kuya, ano yung exact na ginawa mo para magbago yung isip nila na from naiinis or nagagalit sila sa ginagawa mo, nabaliktad mo na natuwa sila dahil nagkapunta sa simbahan? Ano yung actions na ginawa mo? Actually, hindi ko siya na-realize agad. May tumulong din sa akin, which is yung leader natin sa church. Leaders, guys. Na hindi kasi nila ito tolerate yan eh. Samahan sila. Shoutout sa mga pastor namin. Hindi nila ito tolerate yan. Alam mo naman si Pasmay. Yeah. Meron niya, ang natandaan ko, singit ko lang. Parang KKB, pinagtiklop dun sa loob ng church. Pinagtiklop ng damit kasi nakarating sa balita nila, babae, hindi marunong magtiklop sa Sa bahay nila. sa bahay nila. Pinagtiklop. So yun, number one nakatulong sa amin yung church kasi nalaman nila na ganito. Parang ang sipag-sipag ko doon, pero pagdating dito, X. So yun, ang ginawa ko, self-reflect. Ay, kung may mali ako, ganito ako, ganito. Tinulong ako talaga sa sarili. Binago ko, parang, kung dati, sobrang nangitin yung ulo ko. Ikaw na yung laging wala sa bahay. Kung dating mo pa sa bahay, wala kang ginagawa. Wala kang na-provide. Yun din yun dati sa akin. Parang bilang young adult na working sa mga nag-work dyan, kasi tapos tayo sa era na sa time, puro time. Ito naman, financial na yung kailangan mong build. So, ganyan yun, nangyari. Ang ginawa ko, kailangan maging good provider ako. And then, declare ako kasi, si Lord is provider. Tapos, kaya ayaw na nila akong mag-church doon. Kasi wala naman ako na pro-provide. Sabi ako ng provider, pero wala ako ng pro-provide. Ang ginawa ko, nag-work talaga ako ng maayos, ganyan. Pinatunayan ko talaga. At idinitigdig ko talaga sa Lord na kaya mo akong pagpalain pati yung family. With actions. With action yun. So yun, tingnan nyo kung ano yung nagiging problem niya sa bahay. Yun yung una yung i-resolve. Okay? Actually, Sige. Go. hindi, yun nga, applicable yung sinasabi ni Kuya sa mga working. And kung nag-aaral ka, ano daw mong gawin? Diba? Bilang isang mag-aaral. Siyempre, mag-aaral ka mabuti. And bilang KKB, panigurado, mga kuya-ate natin, kung may mga kuya-ate tayo, sila yung nasa part ni Kuya Iki ngayon na nagpo-provide and mag-provide. Ikaw bilang available kapag nasa inyo, ano mga dapat mong gawin bukod sa mag-aral? Ikaw syempre yung nakatoka sa paglilinis,
di ba? Maghugas ng plato, magtupi, magtiklo. Yan. Yan. Mm. Mga KKBs dyan. Yun yung mga dapat natin gawin. And huwag na natin hintayin guys na utusan tayo. Di ba? Mas mainam pa na makita tayo ng mga magulang natin na inuunahan natin sila, ginagawa na natin. Ayun. Masakit man, yun ang katotohanan, mga kabataan. Kaibigan, sakit yan. Lalo na kung nasa era ka ngayon, ulit din namin kayo pinitigilan na maglingkod ng todo. Pero, nagiging masama lang yun pagka naapektuhan yung relasyon nyo sa bahay. Kasi hindi nyo sila madadala. Kahit anong pray mo dyan, kung hindi ka nagbabago, wala yun. Ikaw kaibigan. Sa akin siguro ko yan. Yung may part na talagang sa magulang din lang din natin matututunan yung mga bagay na hindi natin matututunan sa church. Yun. Tama. Isa pa yun. Ang ganda nun. Tsaka Ano yan? sa kabila ng lahat, kahit nandiyan yung ka-churchmate mo, doon ka pa rin uuwi sa bahay niyo. Family ka rin. Ang ganda nun, ang ganda nun. Kumbaga, hindi mo pwedeng ikwento sa ka-churchmate mo. Sa Pinas. Hindi mo pwedeng ikwento yung mga bagay na na pang-family lang talaga. Tsaka yung mga pang-church lang. May mga ganong time na talagang yung magulang mo pa rin magpapaunawa sa'yo ng mga bagay dito sa mundo. Yung mga basic na dapat natutunan ng pagiging anak. Yung ganun. Sa magulang din natin matututunan. Ang Lord, Ganda nun. ang Lord guys, sorry, maano. Ang Lord, may nilagay siya sa mga magulang natin na wisdom na tanging sa kanila lang natin matututunan. Authority yun. So, lagi natin i-respect kung sino yung may authority sa atin. Parents sa atin, may authority sa atin yan. Kahit na sabihin natin na dumating sa point na mas may pinag-aralan na tayo sa kanila, mas meron na tayong tinikita sa kanila, may authority pa rin sila na sa atin. So kuya sa bahay, minsan kasi, sorry Jonas, minsan kasi dumadating sa point, tumataas boses ni Onang, pag pag naririnig ko, nagagalit talaga ako sa parang, parang yun na yung Sila wisdom. kuya mo. Mm. Kuya ka. Parang yun yung wisdom ko yun na nalagay sa akin ng Lord na kahit na sa tingin mo mali na yung sinasabi ng magulang mo or hindi nila yun sa'yo hindi nila, tayo sinasabi natin na hindi nila obligasyon or ano yung sinasabi ko last time kuya? Na hindi nila pananagutan yun sa'yo, pananagutan nila sa Lord yun. Kuya, no? So, kung may mali, sa tingin mo may maling nasasabi or nagagawa sa yung magulang mo, wala ka pa rin karapatan sumagot or ano pa man sa kanila, magrebelde, pananagutan nila sa Lord yun. Ang trabaho mo bilang anak, sumunod, i-respect sila, never mo silang pagtataasan ng boses. At ano talaga, kung mahal niyo si Lord, kailangan mahal niyo. Magre-reflect yun ba yan? Magre-reflect yun. Pakita mo, daming paraan para pwede mo pakita. Kasi ako, ang love language ko, pag-provide. Parang sa part ng family ko, hindi ako ma-showy. Pero, the way, hanggat may maibigay ako, ibibigay. Yun yung love language. And, yun nga, tulad ng sinasabi ko, naranasan na namin yan, tinodo namin lahat sa Lord. Ano yun? Tinulungan ka ni Lord. Yung mga paglilingkod mo, hindi sayang yan. Tama. Hindi sayang yun. Kung ilang oras ka dyan, hindi sayang yan. Lahat para kay Lord. Ang nagiging lang natin dito, baka tayo kasi yung pinagmumulan ng kasalanan ng family natin. Kasi nagagalit sila sa atin at nagagalit sila kay Lord. Imbis na malapit mo sila sa Lord, may lumalayo pa tuloy sila. Parang sino ba yung Lord na pinagmumulan? So, yun guys, ganda nun. So yun guys, yung sinabi ni Ray na meron tayong matututunan tanging matututunan na sa loob ng bahay, sa family natin, na hindi natin matututunan sa iba. So, tingnan natin yung family natin, mahalin natin yung family natin. Tingnan, ngayon, challenge ko, tingnan nyo yung magulang. Kung gano'n na sila katanda. Kung
tingnan nyo, parang ilang years na lang, maaaring di na natin sila makasama. Kaya guys, todo nyo yung love nyo sa family. Ramdam nyo kung ano yung love language nyo, parang tama. Daming paraan. Si Lord, nandyan yan. Naiintindihan niya na nandyan tayo. Family natin. Support yan. Paramdam natin. Kaya guys, KKDs or kung sa lahat na nakakapanood, try nyo ngayon, tingnan yung magulang nyo. Challenge. Tapos muni-muni nyo kung ilan tagal na tayo inalagaan. At sakripisyo nyo, hindi mo ako tatawaran. Sa ngayon, mga binibigay natin, wala yan. Wala yan. Sa tagal na nagtiis yan, hirap kumita yan. Mahalin natin yung magulang. Unang ministry natin is family. Sama-sama tayo maglingkod, huwag natin kalimutan yung family natin. Amen? Yes, So, outro. Gets na. Represent Christ, guys. Go. Yun na, no?